lang ang sasambahin, paligid man ay magliwanag, Jesus. Wala man suliranin ang lagi mong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi-lang. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo noon pa man. Praise the Lord, hallelujah. Kaya di ka'y sasambahin, paligid man ay magliwanag, Jesus. Wala man suliranin ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Praise the Lord, hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. At pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, praise the Lord, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. At pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Praise the Lord, hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako doon pa man. Praise the Lord,
Hallelujah. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, manalangin po tayo. Lord, thank you po sa araw na ito na nagkaloob ninyo sa amin. Lord, salamat po sa kalakasan ng aking Lord, mga kasama sa kalakasan po namin lahat. Lord, thank you po sa lahat ng mga blessings na binibigyan ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, salamat po sa patuloy na pagkain niyo sa aming mga pupuntahan, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo. Lord, salamat po sa kalakasan ng aming pastora, sa kalakasan po namin lahat, Lord. Lord, salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin, sa mga taong paparating pa lang po dito. Ingatan niyo po sila, Lord, na makarating dito ng ligtas at maayos. Lord, salamat po kasi hindi niyo po kami pinapabayaan. Simula po sa pagdilat ng aming mata hanggang sa aming pagtulog, Lord. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings, araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. So magpatuloy po tayo ng awitin sa Panginoon. Kaya't Ika'y sasambahin, paligid man ang ipag-iwanan, Jesus. Wala man suliranin, ang lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nakulang. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Praise the Lord, hallelujah, Lord. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, nakiyan ka ba sa dalangin ko? Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Niyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako doon pa man. Inibig mo ako doon. Praise the Lord. Hallelujah. Inibig mo ako doon pa man. Praise the Lord. We declare our everlasting love for. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. I'm around the cross, and our love, and together we stand to declare you are. Praise the Lord. Tayo dulog natin sa Panginoon ng bawat puso natin. Suko'y binudulog sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indahatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y binudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indahatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka, sa'yo ay bumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tulugan ng iyong wagas na pagsikapan. Daluyan ang walang hanggan, mga papulit pagsamba, maghaligaw ang Diyos ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y binulog sa'yo, nagpapakumbaba,
nagsusumamo. Pag-ikabati mo, ikaw ay mamasdan, makalinga, sa'yo ay buhisan. Lumin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburing pagsamba. Pagkari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father. Jesus, thank you. Luwagin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luwagin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburing pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So tayo ay manalangin sa Ama. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, salamat sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang, Ama. Thank you, Father God. Ina-acknowledge kita na ikaw mamumuna sa bawat puso ng bawat isa sa amin, Father God. Thank you, Father God, sa mga taong paparating pa lang dito upang magpurit, magsamba. Salamat, Father God, sa safe and sound na sila ay makarating ng safe at kaaya-aya ang kanilang mga puso dahil excited sa magandang balita. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, at Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na ipapahayag mo sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa narito na yung mga anak. Thank you, Father God, na kailangan ng bawat isa ang mensahe na ipapahayag mo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of witchcraft, spirit ng kulto, mga idolatry, mga Diyos-Diyosan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mga espiritu ng sakit, kahirapan, mga espiritu ng anxiety, depression in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, pinapawalang bisa ko anumang gawa mo sa sangkatauhan, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng narito at nakapakinig ng iyong salita. Pinapawalang bisa ko ang anumang salita na anumang karumal-dumal na iyong gawa sa pangalan ng Panginoong Kristo na taga Nazareth na siyang nagbigay ng kanyang sarili
upang kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang bawat isa ay complete healing ang natanggap right now, Father God. Thank you, Father God, sa complete healing. From head to foot is normal. Normal ang galing ng dugo, normal ang function ng nerve in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, na wala na makakagalaw sa iyong sangkatauhan sapagkat sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na inalay niya ang kanyang sarili upang kami ay victorious life, successful life, abundant life at mabubuhay lamang kami sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na siyang umiibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa amin. Thank you, Father God, sa buhay na kaaya-aya at ganap na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak na narito, lalong-lalo na yung mga anak mo sa The Word of God Spirit and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Salamat, Ama, sa successful life, abundant life, at 120 years na mabubuhay kami na maglilingkod, na magpapahayag na ikaw lamang ang the best healer, the great physician, the best provider, the best shipper sa aming buhay. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. So tayo po ay magsiupo po. So magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. So maraming salamat. So yung ating pag-uusapan ng magandang balita ay mula lamang ito sa lahat ng babanggitin dito mula lamang sa Biblia upang tayo matuto ang mga tao ng Diyos upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, physical at financial. So lahat po ng babanggitin dito mula lamang sa banal na kasulatan. So yung ating pag-uusapan, what are some practical ways to manifest your faith in God through your action? So paano ba natin? Ano yung mga practical, ano yung ilang practical na paraan upang maipakita ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon. So ito yung ating pag-uusapan na kung paano nga ba natin maipapakita ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ito'y mahalaga na ang pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon ay kinabibilangan ng pamumuhay na nagpapakita ng ating paniniwala at mga halaga. So narito yung mga practical na paraan para gawin ang mga paraan na magpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating aksyon. So ito yung ating moral na aral na dapat isabuhay natin, yung practical na paraan para maisabuhay natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng action. Ito yung practical na paraan para gawin ang ating pananampalataya. So ito yung una na moral na aral. So maipapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng una, love and compassion, pagmamahal at habag. Show love and compassion to others just as God's love for us. So, ayan yung sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan natin na ito yung tulad sa mga turo na sa Biblia. Kaya nga sa Biblia, ito yung unang parable na Good Samaritan na nagtuturo sa atin ng ating ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So kaya nga tulad ng kwento ng parable of the Good Samaritan. So ito yung ating pag-uusapan ng isang lalaking naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa Jericho nang salakayin siya ng mga tulisan na hinubaran siya, binugbog at iniwasan siyang halos patay na. Sa gilid ng daan, isang saserdote at isang Levita na parehong itinuturing na reliyoso at galang-galang na mga tao ang dumaan ng hindi tumulong. So ito yung kwento ng Samaritan
Gayon pa man, dumating ang isang Samaritano na hinahamak ang mga Hudyo, hindi lang siya tumigil para tulungan ang sugatang lalaki, kundi inalagaan din siya sa pamamagitan ng pagbenda ng kanyang mga sugat at pagsakay sa kanyang sariling niyang asno at pagdadala sa kanya ng isang bahay tuluyan. So binayaran niya ang Samaritano ang may-ari ng bahay tuluyan upang alagaan ang lalaki at nangakong babalik at sasagutin ang anumang karagdagang gastos. So ito ay nagpapakita ng habag. Nilalarawan nito ang kalagahan ng pakikiramay. Pakikiramay, kabaitan at pagtulong, maging ang maaaring ituring na mga tagalabas o iba sa atin. So binibigyan nito ng lahat ay ating kapwa. Ang lahat ay ating kapwa at ang pag-ibig ay dapat higit pa sa ating pamilyar na mga lubong. So kaya nga ito ay nagpapakita na mabuting Samaritano ay isang walang hanggang aral ng pakikiramay at pagkabaitan. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging mabuting kapwa ay higit pa sa mga katulad natin. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tulong at empathy sa lahat, anuman ang pagkakaiba. Ang pagmamahal at kabaitan ay walang hangganan. So kaya nga ito ay nagpapakita sa atin ng pagmamahal. Kaya sinasabi sa Luke chapter 10 verse 25, at narito tumayo ang isang tagapagtanggol ng kautusan upang subukin siya na nagsasabi, Guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At sinasabi niya sa verse 27, Luke 10 verse 27, and he answered, sabi niya, sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa at ng buong mong lakas at ng buong mong pag-iisip mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Verse 28, sinasabi niya rito at sinabi sa kanya, sumagot ka ng tama, gawin mo ito at mabubuhay ka. So kaya ito yung sinasabi kapag iniibig natin ang ating kapwa, sabi dito tayo mabubuhay at tayo ay, sinasabi pa dito sa verse 30, kung gagawin niya, ang isang tao ay bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa mga tulisan na hinubaran siya at hinampas siya at umalis na iniwanan siyang halos patay. So kaya nga ito'y kadalinghaga na kadalasang binabanggit bilang halimbawa ng pakikiramay sa kalagahan ng pagtulong sa iba. So tinulungan ito. Kaya nga, maging ang mga maaaring ituring na tagalabas o mga kaaway, dapat nating tulungan. So, sinasabi dito, at ngayon, sinasabi niya rito sa Luke 10 verse 31, ngayon ay nagkataon na isang saserdote at bumaba sa dangyaon at nang siya'y makita niya ay dumaan siya at sa kabilang ibayo. Sa verse 32, sabi niya rito, gayon din naman ang isang Levita. Nang siya'y dumating sa dakong yon, na nakita siya ay dumaan siya sa kabilang dako. Verse 33, at datapat ang isang Samaritano habang siya'y naglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nahabag ang Samaritano. Ngunit yung Levita na nagtuturo ng magandang balita at mga tungkol sa reliyon, hindi siya tumulong. Ang Samaritano lang ang tumulong. So kaya nga sinasabi dito, verse 34, lumapit siya sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat, binuhusan ng langis at alak, pagkatapos ay pinasakay niya sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa isang bahay tuluyan at inalagaan siya. So tulad ng nabanggit kanina, verse 30, at sinabi, kinabukasan ay kumuha siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay tuluyan na sinasabi, alagaan mo siya at kung ano pa ang gugugulin mo, babayaran kita pagbalik ko. So ito, nagpakita ng habag ang Samaritano, samantalang yung Levita na tagapagturo ng reliyon, hindi siya tumulong sa Samaritano. So kaya nga ito yung sinasabi na ito itinuturo ng kalagahan ng pagmamahal at pagpapakita ng awa sa kapwa
ano man ang kanilang pinagmumulan or kalagayan. So binibigyan dito ang idea na ang lahat ng ating kapwa ay dapat tayong kumilos na may kabaitan at habag sa lahat ng tao. So yan ang pinapakita ng love and compassion at sinasabi pa sa John 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. So kaya nga ito'y bahagi ng mga turo ng ating Panginoong Jesucristo na binibigyan din ng kalagahan ng pagmamahal at pakikiramay sa iba gamit ang sariling pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang halimbawa na dapat nating sundin. So dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan, kaisang-isang anak ang Panginoong Jesucristo. Ngunit dahil sa pag-ibig niya sa atin, ipinadala ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, marami na tayong magkakapatid. Marami na tayong anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kung hindi umibig ang Diyos sa sanlibutan, hindi niya kayang ibigay ang kaisa-isa niyang anak. Di ba tayong mga tao, kung kaisa-isa nating anak, hindi natin kayang ibigay sa ating kapwa. Ngunit ang Panginoon, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa sangkatauhan, tayo ay naging marawat. So yan tinuturo sa atin. Ito yung mga paraan upang maipakita natin ang ating pananampalataya. So kaya nga ang pagpapatawad, so patawarin natin ang mga nagkasala tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So kaya nga sinasabi niya ang pagpapatawad, sinasabi dito sa Matthew 6 verse 12. Sabi niya rito, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Kaya nga sinasabi dito na tayo magpatawad. Patawarin mo ang lahat ng mga may utang. Ibig sabihin tayo may utang. May utang tayo sa Diyos. Gaya naman ang pagpapatawad natin sa mga may utang sa atin. So, kaya nga ito'y sinasabi na binibigyan kalagahan ng paghingi ng kapatawaran mula sa Diyos para sa ating mga kasalanan. So, binibigyan din ito ang katumbas na katangian ng pagpapatawad. Pagkilala na tayo rin ay dapat magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Ito ay isang paalala ng pagkakaugnay ng paghingi ng kapatawaran at pag-aabot ng kapatawaran sa iba. So yan yung sinasabi sa Mateo 6 verse 12. Ano pa sinasabi sa Mateo 6 verse 14? Sabi niya, sapagkat kung patatawarin ninyo ang ibang tao, kapag nagkasala sila sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Ama sa langit. So kaya nga kapag pinatawad natin, ito yung idea na ang pagpapatawad ay isang, kung handa tayong magpatawad sa iba, handa rin tayong patawarin ng Diyos. Sinasalamin ito ang kalagahan ng isang maawain at mapagpatawad sa saloobin na espiritual na buhay ng isang tao. So yan ang sinasabi sa Mateo 6 verse 14. So ano pa sinasabi sa Mateo 6 verse 15? Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama ng iyong kasalanan. Kaya sinasabi dito ang kalagahan na bilang pangunahing panalangin ng Kristyanismo na tinuturo nito ang mananampalataya na tawagin ang Diyos bilang kanilang Ama. Hanapin ang kanyang kalooban at probisyon, humingi ng kapatawaran at manalangin para sa proteksyon mula sa tukso at kasamaan. So kaya nga ito yung kalagahan ng pagpapatawad sa sariling buhay dahil ang pagpapatawad ng Diyos ay nag-uugnay sa ating kahandaang magpatawad sa iba. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo magpatawad. So ano pa ang tinuturo sa banal na kasulatan? Colossians 3 verse 13. Magtiis kayo sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa kung ang sino man sa inyo ay may hinaing laban sa sino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
So mahalaga ang kalagahan ng pagpapatawad at pagtitiis sa pakikitungo sa iba. Na hinihikayat tayo nito na ang mga Kristiyano ay patawarin ang iba kung paano sila ipinatawad ng Panginoon. So kaya nga ito yung pagsisisi, pagpapatawad, at ang pagsisisi ay mahalaga sa proseso upang maipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon. So kaya nga mahalaga na tayo magpatawad at humingi tayo ng kapatawaran, kilalanin ang ating mga nagawang kasalanan at itakwil ang ating mga kasalanan. Ito ay humingi tayo ng kapatawaran at talikuran ang mga kasalanan ito. So bakit kailangan natin na humingi tayo ng tawad at bakit kailangan natin na itakwil natin ang ating mga kasalanan? Ano ba ang mga nagawa nating kasalanan? Huwag na nating babalik-balikan. Yan ang tinuturo sa Biblia kung gaano kahalaga, kung bakit kailangan natin na tayo humingi ng tawad at kalimutan, itakwil, huwag na nating babalik-balikan ang kasalanan sapagkat sinasabi niya rito sa Isaiah 59 verse 2. Sabi niya, but your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that he will not hear. Sabi niya, ito pala ang dahilan kung bakit hindi tayo mapapakinggan ng Diyos, sapagkat sabi niya, kung pinaghihiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli sa inyo, kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So kaya ito pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang iba ay hindi pa rin nila nakakamtan ang kanilang mga desire, ang kanilang mga gusto sapagkat ang kasalanan ang humahadlang. Sinasabi dito na ito yung maling gawain. Ito'y nagbibigay na ito ang mga maling gawain, kasalanan, ay lumilikha ng paghihiwalay sa pagitan ng tao at sa Diyos. Inimumungkahin ito kapag ang mga tao ay nasasangkot sa mga makasalanang pag-uugali, ito ay lumilikha ng isang hadlang sa ating relasyon sa Diyos, na nagiging dahilan upang siya ay hindi makinig, upang itago niya ang kanyang mukha sa atin, na hindi siya makinig sa lahat ng panalangin kapag tayo nagkakamali at nagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo napapakinggan ng Diyos. Di ba si Eva at Adan nang sila'y magkasala, hindi na sila naramdaman ng Diyos. Kaya nga, hinahanap sila ng Panginoon, hindi na sila maramdaman dahil sa nagkaroon sila ng kasalanan. Kaya yan ang katotohanan, kapag tayo nagkasala, lahat ng ating mga gusto parang may hadlang. May balakid. Pero pag wala tayong kasalanan, nangangahulugan lahat ng ating mga aksyon ay approved. Amen? Praise the Lord. So yan ang katotohanan kung bakit kailangan natin na maghumingi ng tawad, magpatawad, at kalimutan ang kasalanan. Iwaksi. Huwag nating isabuhay ang kasalanan. Kung dati ginagawa mo ito, kung dati kung anong ginagawa na kasalanan, nagsisinungaling, sinisira mo yung buhay, sinisira nila ang buhay nila, huwag na nating babalikan ang mga kasalanan. So yan ang sinasabi kung paano natin ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga aksyon. So ano pa ang tinuturo sa atin? Lesson number 3, generosity. So kaya ito ay isang pagbubukas palad na ibahagi ang ating mga pagpapala sa iba. So kaya nga sinasabi dito sa Mark 12 verse 42, at lumapit ang isang babaeng balo at siya ay naghulog ng dalawang lipta na ang halagay halos isang beles. So maliit lang itong halagang ito. So verse 43, at pinalapit niya ang kanyang mga alagad, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang
babaeng balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangbayaman. Verse 44, sinasabi niya, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng kanilang labis, datapat siya ay kanyang kasalatan, ay hinulog ang buong nasa kanya. Sa makatibagay ang buong kanyang ikabubuhay. So yung kanyang ikabubuhay, hinulog ng babaeng ito. Kaya nga ito yung sinasabi na naglalarawan na ang turo ng ating Panginoong Jesucristo ang kalagahan ng pagbibigay, habang ang mga mayamang tao ay nagbibigay ng malaki. Ng malaki halaga ang maliliit na alay na balo ay itinuturing na mas makabuluhan dahil ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, kahit na ito ay maliit na halaga lamang. So kaya nga ito ay pinapahiwatig nito ang idea na ang tunay na pagbubukas palad ay hindi sa kinakailangang nasusukat sa laki ng regalo, kundi sa katapatan at sakripisyo sa likod nito. Yan ang ugali niya. Laging nag-aano yan dito. Kapag ako yung tumatay, umaano dito. Sumasakay hanggang dyan. Masakit yung upo dyan. Ewan ko dyan, nasanay kasi. So, yan yung mahalaga na naglalarawan ng turo ng ating Panginoong Jesucristo, kahalagahan ng pagbibigay. So, kung yung kahalagahan ng pagbibigay, hindi yan sa laki, ang pinahalaga ng Panginoon kung gaano ka ba nagsakripisyo. Ano ba ang sinacrifice natin sa Panginoon? So kaya nga ito yung mahalaga, na gaano man sinacrifice natin yung oras natin sa pagsamba. Ito ay pagbibigay. Yan ang katotohanan na kapag tayo honesty and integrity. So ito yung katapatan at integridad, na maging matapat at mamuhay ng may integridad. So tayo mamuhay ng may katapatan. Ito yung sinasabi sa Proverbs 12 verse 22. Sabi niya rito, ang Panginoon ay nasusuklam sa mga labi ng sinungaling, ngunit nalulugod siya sa mga taong mapagkakatiwalaan. So kailangan mapagkakatiwalaan tayo. Kaya nga ito yung kahalagahan ng katapatan sa mga kilos ng isang tao na tinatampok na panlililang na hindi nakalulugod sa Diyos. So kaya nga ito yung mahalaga na dapat tayo maging honest, may integridad. Kaya sinasabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 25, kaya't ang bawat isa sa inyo ay iswaksi ang kasinungalingan at magsalita ng totoo sa inyong kapwa, sapagkat tayong lahat ay mga sangkap ng iisang katawan. So kaya nga hinihimok tayo ni Pablo bilang mananampalataya na maging tapat sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, na binibigyan dito ang pagkakaisa at pagkakaugnay ng pamayan ng Kristiyano bilang isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So dapat tayo maging honest at may katapatan tayo. So ano pa ang tinuturo sa atin? Paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating gawa? Lesson number 5, humility. Kaya nga ito yung practice humility and put others before yourself. So kaya nga ito yung ating moral na aral na the story of Pharisee and the tax collector. So ito yung ating sinasabi dito na itinatampok ang kwento ng Pariseo at yung maniningil ng buwis. So sinasabi dito na mayroon siyang kababaang loob. Sa kwentong ito, kaya nga ang dalawang lalaki ito ay pumunta sa templo, nanalangin yung Pariseo at yung taga-singil ng buwis. Kaya nga ito'y nakatayong may pagmamalaki at nagpapasalamat sa Diyos na hindi siya tulad ng ibang tao na makasalanan at yung maniningil ng buwis at iba pa. So ipinagpatuloy ang tungkol kung paano siya nag-aayuno at nag-ikapo. Mahalagang tinatapik ang kanyang sarili sa likod. So ito yung pinagmamalaki ng Pariseo ang kanyang sarili sa panalangin.
So kaya nga sinasabi dito sa Luke 18 verse 10, sabi niya rito, yung dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ito yung Pharisee and tax collector. So kaya nga ito'y pumunta silang dalawa at sila ay, verse 11, sila ay nakatayo na, ang Pharisee ay nakatayo sa tabi ng kanyang sariling at nanalangin sa Diyos at nagpasalamat. Sabi niya, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako gaya ng ibang tao na magnanakaw, manggagawa ng kasamaan at mangangalunya o maging tulad ng maniningil ng buwis na ito. So ito yung panalangin ng Pariseo. Kaya nga sinasabi dito na ito yung dalawang ito na pumupunta sila ng 2 beses at sinasabi pa ng Pariseo na to na 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ng 10 bahagi sa lahat ng natatamo ko. Pinagmamalaki ng Pariseo ito. At sinasabi pa dito, verse 13, Luke 18 verse 13, ngunit ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa di kalayuan. Hindi man lang siya tumingala sa langit, bagkus ay hinahampas niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, maawa ka sa akin, isang makasalanan. Verse 14, sabi niya rito, sinasabi ko sa iyo na ang taong ito, sa inyo na ang taong ito, kaysa sa isa ay umuuwing inaring ganap sa harap ng Diyos sapagkat sa lahat ng nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang kanyang nagpapakababa ay itataas. So ang nangyari, yung Pariseo na yon ay nagmamalaki sa kanyang sarili na siya daw ay tumutulong, siya hindi raw. Kaya nga kapag tayo nagpapakumbaba, huwag na natin tingnan ng ibang tao. Ang ating sarili lang ang titingnan natin, hindi yung ibang tao na ituturo pa natin yung mga pagkakamali ng iba. Tulad na Pariseo na siya sa kanyang panalangin, itinuturo pa niya yung mga masasama na hindi ako tulad ng lalaking maniningil ng buwis, nangangalunya, tapos pinagmamalaki niya ang kanyang ginagawa. So kahit hindi tayo magsasabi ng ating ginagawa sa Diyos, alam ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya ang gagawin natin kapag tayo nanalangin, yung sarili natin ang nagpapakumbaba tayo tulad ng tax collector na inaamin niya na siya ay makasalanan. Siya ay humihingi ng awat habag na siya ay makasalanan. So hindi natin itinataas ang ating sarili kapag tayo nananalangin. Nasasabi natin, Panginoon, Diyos ko, ako'y nagsisimba. Bakit yung iba? Hindi naman nagsisimba, bakit sila yung pinagpala? So, dapat hindi ganun ang panalangin. Hindi tayo nananalangin tulad ng Pariseo na ipinagmamalaki ang sarili. So, nananalangin tayo upang humingi ng awat habag sa Panginoon upang tayo patnubayan. So, kaya nga ito'y sinasabi na ang Pariseo ay mapagmataas at mapagmatuwid sa sarili. Habang ang maniningil ng buwis ay kinikilala ang kanyang pagkakasala at humingi ng awat habag sa Diyos. So kaya nga binibigati nito ang pusong mapagkumbaba at nagsisisi ay inaring ganap sa harap ng Diyos habang ang magmamataas ay ibinababa ng Diyos. So ayan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat magpapakumbaba tayo, huwag nating itataas ang ating sarili. Dahil kahit na ang gagawin lang natin tayo magpasalamat sa Diyos, hindi na natin babanggitin yung ating mga ginawa para sa Diyos. Amen? So kaya ito yung katotohanan. Ano pa tinuturo sa atin? Philippians 2 verse 3, huwag gumawa ng anuman dahil sa mga sariling ambisyon o walang kapuluhang kapalaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba ay pahalagahan ng iba kaysa iyong sarili. So, huwag nating pahalagahan ang ating sarili pagkos na yung iba huwag tayo maging selfish, huwag tayo maging maramot. Kaya nga sinasabi dito, ang mga mananampalataya na kumilos ng may pagpapakumbaba at isaalang-alang ang interes at kapakanan ng iba bilang mas mahalaga
kaysa ating sarili. Itinataguyod nito ang isang di makasarili at mapagmalasakit na saloobin sa isa't isa na isang pangunahing tema ng mga turo ng pamayanan ng Kristiyano. So yan ang mahalaga na kung paano natin ipinapakita ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Amen? Praise the Lord. So ano pa tinuturo sa atin? Lesson number 6, service. Paglilingkod. So kaya nga, maglingkod sa iba bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tulad na lamang ng ating Panginoong Kristo na siya ay naglingkod sa mga disipulo sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa sa kanyang mga disipulo ay nagpapakita ng kalagahan ng paglilingkod sa isa't isa. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan dahil sa ginawa ng Panginoong paglilingkod sa kanyang disipulo. Sinasabi niya sa John 13 verse 2, nagpapatuloy ang hapunan at hinimok na ang diablo ni si Judas na anak ni Simon Iscariote at ipinagkalulos ni Jesus. Verse 3, sinasabi dito, alam ni Jesus na inilagay ng Ama ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At nang siya ay nagmula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya verse 15, verse 5, pagkatapos noon, nagsalin siya ng tubig at sa planggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad at pinatuyo ang mga iyon at ng tuwalya na nakabalot sa kanya. So yan ang mahalaga na siya ay naglingkod sa kanyang mga disipulo. So, bagamat may nagkanulo sa kanya na si Judas. So, kaya sinasabi dito, hindi sinabi ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa. Kailanman, sumagot si Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. So, ito yung paglilingkod na nakibahagi ang Panginoong Kristo sa mga kanyang mga alagad. So, kaya sinasabi pa dito sa verse 9, sabi niya rito, kung gayo'y Panginoon, sagot ni Simon Pedro, hindi lamang ang aking mga paa, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ang aking ulo. Verse 10, sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ang mga naligo na ay kailangang maghugas lamang ng kanilang mga paa. Malinis na ang kanilang buong katawan. At kayo'y malinis, bagaman hindi ang bawat isa sa inyo. So kaya nga, nalinis na, ngunit hindi lahat tulad ni Judas. Siya ay nagpaka-Judas. So kaya nga, ito'y nagkanulo sa kanya. So sinasabi niya rito, John 13 verse 11, sapagkat alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat ay malinis. Bagamat nilinis niya ang lahat ng mga paa ng kanyang disipulo, ngunit may natitirang naghudas sa kanya. So kaya yan ang katotohanan na lahat ng tao ay may nanguhudas. Kaya yan ang katotohanan na dapat alam natin kung sino yung ating kalaban. So kaya sinasabi dito, verse 14, sabi niya rito, ngayon na ako, ang iyong Panginoon at Guro ay naghugas sa inyong mga paa. Kayo rin ay dapat na maghugasan ng mga paa ng isa't isa. So dapat na maglingkod tayo sa isa't isa. Kaya verse 15, nagbigay ako sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong gawin gaya ng ginagawa ko sa inyo. Kaya sinasabi niya sa verse 16, sabi niya rito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, walang alipin. Higit na dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sugo ay dakila kaysa kanyang nagsugo. So kaya nga iyan yung pagkapantay-pantay. Kaya sinasabi dito na ito'y bahagi at tungkol sa paghuhugas ng ating Panginoong Kristo sa mga disipulo na nagbibigay sa prinsipyo ng pagpapakumbaba at paglilingkod. So yan ang katotohanan. So ano pa sinasabi sa verse 17? Ngayon alam na ninyo ang mga bagay na ito. Pagpapalain kayo
kung gagawin ninyo ang mga ito. So pagpapalain tayo kapag tayo naglilingkod. Naglilingkod tayo sa Diyos na naglalarawan ng pagpapakumbaba at pagiging tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesucristo, nagsisilbing aral sa kahalagahan ng paglilingkod sa iba ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. So yan ang tinuturo sa Biblia na dapat tayo naglilingkod sa isa't isa. Kaya sinasabi pa niya sa Mark 10 verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So yan ang katotohanan na ang Diyos ay naglingkod sa atin. Ito yung idea ng paglilingkod at sakripisyo sa sarili ng ating Panginoong Jesucristo upang ipahayag ang kanyang paglilingkod sa atin. Ipahayag niya ang kanyang misyon sa lupa ay hindi para paglingkuran, kundi ang paglingkuran ng iba at ibigay ang kanyang buhay bilang pangtubos sa marami. Ito'y kadalasang nauunawaan bilang pagtukoy sa kanyang sakripisyong kamatayan sa krus para sa pagtubos ng prayer and fasting na tinuturo kung paano natin ipapakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga kilos. Ito yung panalangin at pag-aayo, no? Panatilihin ang isang malapit na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So kaya nga ito yung sermon sa bundok ay nagtuturo sa atin tungkol sa kalagahan ng pribadong panalangin at pag-aayuno. So kaya nga sinasabi dito sa Mateo 6 verse 16, sinasabi niya rito, kapag nag-aayuno ka, huwag kang magmukhang malungkot na gaya ng mga mapagkunwari sapagkat pinapasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa iba na sila ay nag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mayroon silang gantimpala. So wag daw tayo magiging malungkot kapag tayo nagpa-fasting. So pwede tayo mag-fasting. Halimbawa, ang fasting natin ay kakain lang tayo sa umaga, pagdating ng tanghali at hapon hindi na tayo kakain. Ang gagawin ng fasting, nananalangin ka lang, nagbabasa ka ng Biblia. Yan ang fasting na pag-aayuno. So ano pa tinuturo? Verse 18, sabi niya, upang hindi halata ng iba na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang iyong Ama sa langit na hindi nakakakita, at gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita na ginagawa sa lihim. So yan ang sinasabi na ang kalagahan ng pagpapatawad at wastong saloobin kapag nag-aayuno. Itinuturo nito kung hindi mo patatawarin ng iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. So kaya nga kaya tayo nito bilang mga mananampalataya na mag-ayuno sa parang hindi pakitang tao o para sa pagkilala ng sa publiko, ngunit para sa isang tapat na ugnayan sa Diyos na nagagantimpalahan tayo sa naghahanap ng lihim sa Ama. So kaya nga sinasabi niya sa Mateo 6 verse 6, sabi niya, ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin ka sa iyong Ama na hindi nakikita at gagantimpalahan ka ng Ama na nakakakita ng ginagawa ng lihim. So kaya ito yung binibigyan din ng kalagahan ng pribado at taos-pusong pananalangin. Kaya nga hinihikayat tayo bilang mananampalataya na manalangin sa isang tahimik, liblib na lugar, malayo sa mga atensyon ng publiko. So kaya nga ito upang matatag ang ating matalik at personal na koneksyon sa Diyos. So ito yung kailangan natin na manalangin ng taimtim, taos-puso. Kaya nga ito yung idea ng pinahalaga ng Diyos ang pagiging tunay at katapatan sa mga panalangin ng isang tao. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo taimtim sa pamamagitan ng tahimik na lugar. Diba si Jesus ay pumunta pa siya sa bundok para manalangin dahil tahimik. So yan ang tinuturo sa atin na tayo manalangin upang tayo personal na makipag-ugnayan sa Diyos, na ito'y pinapahalaga ng Diyos ang pagiging tunay at katapatan
ng mga panalangin ng isang mananampalatayang Kristiyano. So ano pa ang tinuturo sa atin? What are some practical ways to manifest your faith in God through your action? So sinasabi dito, lesson number 8, stewardship. So kaya nga ito yung pangangasiwa. So kaya nga maging responsibility ng mga siwa at mapagkukunan ng talento na ibinibigay sa atin ng Diyos. So kaya nga sinasabi, ito yung the parable of talents. So yung mga talento na ibinibigay sa atin, emphasize the need to use our talents wisely. So kailangan gamitin natin ang mga talento na binigay sa atin ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi sa Mateo 25 verse 16. Sinasabi dito, at tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at pinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. So, yung binigyan ng 5, nagkaroon pa ng 5 talents. So, verse 17, sabi niya rito, ganun din ang paraan na tinanggap ng 2 ay nakinabang din ng ibang 2 pa. So, pinagyaman niya yung kanyang talento. 2 din ang kanyang nag-gain. So, ano pa ang tinuturo? Verse 18, ngunit tatapat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. So, kaya nga ito yung talinghaga. At sinasabi pa dito sa verse 19, verse 20. Sinasabi dito, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit. So, ito yung dumating ang araw ng Panginoon na pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin at nakipaghusay sa kanila. So, nakipagkumustahan kung ano na nangyari doon sa binigay na talento. Ngunit, itong 5 binigyan ng talento, tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala pa ng 5 talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So sa verse 22, sabi niya rito, at lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Verse 24, at sinabi niya rito, ganun din yung sinabi doon sa binigyan ng 5 talento. At lumapit ng may tumanggap na at ganun din at sinabi dito, at ito pa yung lumapit na binigyan ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas at gumagapas ka ng hindi mo hinasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabungan. Kaya sinabi niya dito, sabi niya, ako ay natakot at ako yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito nasa iyo ang iyong sarili. So walang ginawa yung binigyan ng 1 talento dahil sa takot. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, Mateo 25 verse 26, sabi niya, datapat sumagot ang kanyang Panginoon. At sinabi sa kanya, ikaw na alipin masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas na hindi ko hinahasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Verse 27, sabi niya rito, verse 27, gayon pala'y ibigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating,
ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ang pakinabang. Verse 28 at sinabi niya, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Verse 29, sabi niya rito, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati na ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Verse 30, sabi niya rito, at ang alipin walang kabuluhan at inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga siya at pagtangis at ang paggagalit ng mga ngipin. So kaya nga pinapahalagahan dito na bawat talento natin ay pangalagaan, bigyan ng halaga at gamitin ito upang magbunga. Sapagkat kung walang bunga, kaya nga yung mga tao pinapahintulutan ng Diyos na itapon dahil sa walang bunga, wala siyang ginawa. Maraming talents na binigay ang Diyos pero wala siyang ginawa. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Siya ay masamang tao. Sapagkat, sabi niya, magagalit, ibig sabihin na sabi dito, lumapit at tumaat, hindi niya pinakinabangan ang talento na ibinigay sa kanya, kaya sabi ng Panginoon, siya ay masamang alipin at tamad. So yan ang sinasabi, kapag tayo ay hindi natin ginagamit ang talento na binibigay ng Diyos sa atin, tayo ay nagagalit ang Diyos. Kaya ito'y mahalaga na turo tungkol sa pangangasiwa at katapatan na binibigyan ito ang kalagahan ng matalinong paggamit sa mga talento na pinagkukunang yaman at hindi nilulustay ang mga ito. Yaw mga tapat at kung ano ang mayroon sila ay gagantimpalaan. Kaya nga yung mayroon, lalo pang nagiging marami, lalo pa nagiging maunlad sapagkat ginagamit nila ito to glorify God. Habang ang mga hindi, epektibong ginagamit ang kanilang mga talento ay haharap sa kahinatnan. So yung mga hindi ginagamit ang talento, haharap sa kahinatnan. Ibig sabihin, hindi sila magiging productive, hindi sila, kaya nga yung iba, pinapahintulutan na mawala na. Dahil sa walang pakinabang. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na ihahagis sa apoy. So, kaya sinasabi pa sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sa bawat isa sa inyo ay dapat gumamit ng anumang kaloob na inyong natanggap upang maglingkod sa iba bilang mga tapat na katiwala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo nito. So, kaya nga ito yung ang mga mananampalataya ay nagamitin ang kanilang mga spiritual na kaloob upang maglingkod at suportahan ang isa't isa na nagbibigay din ng kalagahan ng pagiging mabuting tagapangasiwa ng biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, itinatapong nito na ang idea ng paggamit ng mga talento at kakayahan ng isang tao para sa pakinabang ng pamayanang Kristiyano. So yan ang sinaturo sa banal na kasulatan. Ano pang tinuturo sa banal na kasulatan? What are some practical ways to manifest your faith in God through your action? So lesson number 9, righteous living. Sabi dito, strive for a life of righteous and holiness. So kaya nga, magsikap tayo para sa isang buhay na katuwiran at kabanalan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi na mamuhay tayong may kabanalan. Natin ang pamumuhay ng kabanalan at kabutihan. So yan ang sinasabi. Ano ba tinuturo sa Biblia? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. So kaya nga ito'y sinasabi na binibigyan kahulugan bilang pahayag tungkol sa paghahanap ng kaaliwan at aliw sa mga oras ng kalungkutan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang tinuturo sa atin? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So kaya nga ito'y sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay mapalad sa mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat tayo bubusugin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi pa,
Sabi pa sa banal na kasulatan sa Mateo 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kaya nga makikita natin ang Diyos kapag tayo malinis ang puso. So ano pa tinuturo sa atin? Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So kaya nga nasa atin ang kaharian ng langit kapag tayo pinag-uusig dahil sa salita ng Panginoon. So marami nag-uusig, yung mga nag-uusig na yan, yung mga hindi nakakilala sa salita ng Panginoon. So ano pa tinuturo sa atin? Sabi niya, blessed are you when people insult you, persecute you. So kaya nga mapalad daw tayo kapag inaalipusta tayo ng mga tao at pinag-uusig tayo. Pinagsasabihan tayo ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa Panginoon. So mapalad daw tayo mga nag-aalipusta sa atin. Mapalad tayo. Kaya ano pa sinasabi? Sabi niya, rejoice and be glad because great is your rewards in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So kaya ito yung mahalaga na tayo ito ay katangian at saloobin na tinuturing ng ating Panginoong Jesucristo bilang mapagpala. So kapag ganito ang ating pamumuhay, tayo pagpapalain at ihikayat tayo na tagasunod na isama sa ating buhay ang mga katangian ito na nakikita bilang isang gabay na pamumuhay na nakalulugod sa Diyos at nagpapakita ng mga halaga ng kaharian ng langit. So, yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya sinasabi pa niya rito, Matthew 6 verse 33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, yan ang malaga na dapat tayo ay hinihimok tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang mananampalataya na unahin ang ating relasyon sa Diyos at hanapin ang Kanyang katuwiran. Nang higit sa lahat na tinitiyak tayo kapag ginawa natin ito, ang mga material na pangangailangan ay ipagkakaloob na lang sa atin. Amen? Kaya nga pag inuna natin ang kabanalan, katuwiran ng Diyos, lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ibibigay niya sa atin. So kaya ito yung pangangailangan na ito ay binabanggit upang bigyan din ang idea na unahin ang spiritual na mga bagay kaysa mga makamundong alalahanin. So, ayan ang sinasabi na seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Kaya nga, sinasabi pa nga niya sa banal na kasulatan, ang sino mang mag-iwan ng kanyang ama, ina, asawa, mga anak, nang dahil sa akin ay tatanggap ng tig-100 gantimpala. So, kaya nga, pinapahalagan dito na dapat mamuhay tayo na nakalulugod sa Diyos at sa Kanyang mga katuwiran, tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagkilos. Amen? Praise the Lord. So, ano ba tinuturo sa atin? Lesson number 10, evangelism. So, kaya nga ito yung evangelismo. Pag i-evangelize, ito'y bahagi ng ating pananampalataya sa iba at maging liwanag sa mundo. So tayo maging liwanag sa mundo. Kaya nga ito'y sinasabi na ang dakilang utos ay nagtuturo sa atin ng gumawa na maging liwanag tayo sa sanlibutan. Kaya sinasabi niya sa Mateo 28 verse 18, sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya nga sinasabi dito na ito ay bahagi ng pagpapakita sa ating Panginoong Jesucristo pagkatapos ng muling pagkabuhay sa Kanya, sa Kanyang mga alagad, na karaniwang kilala bilang dakilang utos. So ito yung particular na iginikit ng ating Panginoong Jesucristo na may otoridad sa langit at sa lupa na nagbibigay diin ng banal na katangian sa bawat misyon at sa lahat ng sumasaklaw sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na inutusan tayo na ibahagi ang
salita ng Panginoon. Evangelism. So kaya nga ito sinasabi niya sa banal na kasulatan. Sabi niya rito, verse 19, therefore, go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So kaya nga ito yung Great Commission natin na evangelism, na tayo yung binigyan ng otoridad dito sa sanlibutan upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya rito, verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So iyan ang pangako ng Panginoon na tayo sasamahan niya hanggang sa katapusan ng mundo kapag ginagawa natin ang evangelism. So kaya nga mahalaga na tayo nag-i-evangelize, ipinapamahagi natin ang salita ng Diyos. Kaya ito'y inuutusan tayo bilang mga mananampalataya na pumunta sa mundo, gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Bautismoan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan silang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ito yung pahayag na mission para sa mga Kristiyanong mananampalataya na nagbibigay din ng paglalaganap ng pananampalatayang Kristiyano at pagtuturo ng mensahe ng ating Panginoong Kristo sa mga tao sa buong mundo. Ito'y panawagan sa evangelism at ang patuloy na gawain ng ating Panginoong Kristo sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod. So tayo yung inutusan niya rito sa sanlibutan upang ipabahagi ang salita ng Diyos. Ito yung tinuturo na sinasabi na nagpapakita na pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating aksyon na kahit saan tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So yan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Ano pa tinuturo sa atin? Mateo 5 verse 14. Sabi niya rito, you are the light of the world, and a town built on the hill cannot be hidden. So kaya nga ito yung sinasabi na binibigyan kahulugan ng panawagan na maging positibo at nagniningning tayo bilang halimbawa sa iba na tayong ilaw sa sanlibutan. Na ito yung pamumuhay sa paraang sumasalamin sa mga turo ng ating Panginoong Kristo na nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na hayagang makita ng iba ang ating mabubuting gawa at mabubuting pamumuhay. Kung paano ang isang lungsod sa burol ay maliwanag, malinaw na nakikita. So ganun tayo makikita tayong nagliliwanag. Ibig sabihin, lahat positibo ang ating pananaw. Kapag tayo sumasalamin na ito na tayo liwanag sa mundo, ibig sabihin saan ka man pumunta, tayo nagliliwanag, tayo nagsushine, tayo ay nagiging blessing sa lahat ng ating nakaka-encounter. Yan ang tinuturo sa Biblia. Kaya nga mahalaga na dapat alam natin ang mga practical ways to manifest your faith in God through your action. So ito yung mga moral na aral na pinagninilay-nilayan natin ngayong oras na to. Kaya nga mahalaga na ang ating ingatan natin ang ating pagkikilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya nga, panghawakan natin ang ating pananampalataya. Kaya nga, let us hold fast the profession of your faith without wavering. For He is faithful that promise. So, tapat ang Diyos na siya'y nangako. Kaya nga, ito yung katotohanan upang maipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga, ito yung sinasabi na ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa kanilang pag-asa at pananampalataya na nagtitiwala sa katapatan at mga pangako ng Diyos. So kaya nga, ito yung paraan ang pananampalataya sa kanilang sarili kung ito ay hindi sinasamahan ng gawa ay patay. So kaya nga kung walang action, hindi natin magagawa ang salita ng Diyos kung patay ang ating espiritual. Hindi natin kayang sumunod sa salita ng Diyos kung patay ang ating espiritual. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 2 verse 17,
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kung walang gawa, ito ay patay. So, ibig sabihin, hindi natin kayang sundin ang salita ng Diyos kung patay ang ating espiritu. Hindi natin kayang isabuhay ang salita ng Diyos kung patay ang ating espiritu. Ang alagahan ng pananampalataya at mga gawa sa buhay ng Kristiyano, itinuturo ang tunay na pananampalataya ay na ipapakita sa pamamagitan ng mga gawa at mabubuting gawa, hindi lamang sa pamamagitan ng paniniwala lamang. So yan ang katotohanan na magandang balita na ipinahayag ngayong oras na ito. So tayo po ay tumayo at tayo po ay tumawid sa Panginoon.